Anim na taon na nakalipas nang mapagpintangan ng aking mga nuno na siya ang nagsunog sa bahay ng alamin at mga karatig bahay. Sa pagkagaling ng sugat niya, siya at ang kanyang asawa ay tungo agad sa bundok upang doon manganak. Ngunit mahina ang kanyang anak at nabawian ito ng buhay. Nang malaman ito ng aking nuno ay hindi niya kinaya at nabigtis siya. Ang hindi niya alam ay nagdadalang tao muli ang kanyang asawa. Nilihim ang pagkamatay niya. Kaya't nang malaman ng mga opisyal ang kanyang ginawa, ay natulan ang ina ng pagpalo. Pagkatapos ng hatol, tumakas ang babae kasama ang dalawa niyang anak. Sa lugar kung saan sila nagtago, ay doon lumaki ang kanyang mga anak at nagiging maganda ang mga pangyayari. Doon tayo titira. Umalis ang lalaking nagtago. Nang makahanap siya ng trabaho ay may nakilala siyang babae at sila ay nagkaibigan. Nang sila ay magpakasal ay kinakailangan ng mga papeles dahilan ng pagtuklas ng kanyang mga nakaraan at siya ay nakulong. Sa panahong iyon, nagdadalang tao ang kanyang katipan. Nanganak itong kambal na babae at lalaki. At ang lalaking iyon ay ako. Naging maayos ang aming buhay dahil nabigyan kami ng pamana. Ngunit nagkaroon kami ng kaanak na kagalit. Nabuklatan namin ang nakaraan at natuklasan ang aming matandang malaong utusan ay ang aming ama. Nagpakamatay ang aking kapatid at ako ngayon nagtatago-tago. Ngayon ay alam ko na ang iyong katwiran sa paghahanap ng katarungan. Tayo ay magsumikap sa pagkamit ng katarungan at hulihin ang mga salarin. Kung tayo lang ang kikilos, talagang wala tayong magagawa. Ngunit, kailangan mong tuparin ang kahilingan ng bayan. Sa madla, ipakilalo mo kung ano ang tunay na inang bayan. Ngunit kailangan pa rin nating maghintay. Maghintay? Ang paghihintay ay katumbas ng pagtitiis. Kung hihingin ko ang bagay na ito, pagtatawanan lamang ako. Eh kung pangatawanan ka nila, Kailan may hindi pwede. Kahit kailan, hindi ako namamatnubay sa madla upang makuha sa lakas ang bagay na inaakala ng pamahalaan na wala pa sa oras. Ang mga taong iyan ay hindi ko itinuturing na kabayan. Nais ko lamang ang kabutihan ng bayan. Kaya nga, nagpatayo ako ng paaralan. Hinahanap ko ang iyong tinuturing na kagalingan sa pamamagitan ng pag-aaral. Kung walang liwanag, walang landas. ngunit kung walang pakikibaka ay walang kalayaan. Ngunit, hindi ko ibig ang kanyang kalayaan. Kung walang kalayaan ay walang liwanag. Kung sinasabi mong hindi ako gaanong kilala ng bayan, ay pinaniniwalaan ko iyon. Ngunit hindi ninyo nakikita ang paglalaban ng inahahanda. Narinig ako ng Diyos. Hindi sinulat para sa kanila ang kasaysayan. Maraming salamat, Ginoong Ibarra, sa inyong kabutihan. Ngunit para sa inyong kaligtasan, ay limutin niyo na ako.
Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw inaantay kong malaman sa iyo. Patay ka na ng alperes o napatay mo siya. Ayokong lumipas pa ang 1 araw na di maparusahan ang hayop na iyan. Kung matapos ang taning na ito at di mo pa siya hinahamon sa paglalaban, ay sasabihin ko kay Don Santiago na kailanman ay di ka naging kalihim. Di mo nabibiro si Canovas at di ka nakakasama sa kasiyahan ni General Arsenio Martinez. Sasabihin ko kay Clarita na pawang kasinungalingan ang lahat at di kita bibigyan ni 1 kwarta. Kung kakalabanin mo siya, ay ipapangako ko sa'yo ang lahat mong maibigan. Titingnan ko kung kakalabanin mo siya at kung hindi, ay ipagpapauna ko na di ka makakahingi sa akin ng paumanhin o makapagdadasal. Ang pinsan mo nagmamahal sa iyo ng buong puso. Victorina de los Reyes de Espadaña. Alam kong gagawin niya ang kanyang sinabi. Wala ngang dapat gawin kundi makipaglaban. Ngunit paano? Kumurahin ako at kagalitan ng alperes. Kung matatagpuan ko ang kanyang asawa, sino ang papato sa magiging padrino ko? Ang kura? Si Kapatid Santiago? Ano na lamang ang sasabihin ni Clarita? Ngayon ko lamang naramdaman kung gaano kabigat ang pagkakamarali ko na ako'y kalihim ng lahat ng kagawad ng bansa. Ginoong Linares, mukhang nag-iisa kayo. At si Don Santiago? Padrikura. Dito ka na pala. Halina kayo sa bulwagan. May mabuti akong balita sa inyo. Tumagap ako ng mga sulat galing Maynila na nagpapatunay sa ibinilita ni Ginoong Ibarra kahapon. Sa makatwid Don Santiago, ang mga sagabal ay nailis na. Unti-unti kong natataya na si Ginoong Ibarra ay binatan na kalulungan. Nung una ay wasto ang palagay ko sa kanya, pero hindi siya maaaring makapotan kung hindi lamang ang Padre Damaso. At si Padre Damaso po? Opo, si Padre Damaso ay nagsabi na sapagkat inaama siya sa binyang, ay di niya matutulutang dapat at inaakala kong malaon at madili niya kung si Ginoong Ibarra hingi ng patawad sa kanya, bagay na di ko pinag-aalinlangan. Ang lahat ay maayos. Papasok muna ako sa aking silid. At kung hindi siya papatawarin ni Padre Damaso, kung magkakaganon, ay bahala na si Maria Clara. Si Padre Damaso ang kanyang kupsor. Ngunit may palagay akong magkakaunawaan sila. Huwag din niyong patakhan ito. Ngayon lamang ay pinupuri ko kayo. Salamat. Saan ka ba naroroon bumaghapon? Alam mo ba nagtanong-tanong kami at nagsabi-sabi? Saan kaya naroroon ang kaluluwang iyan? Makahanap pa lang sa purgatorio. At may hula pa nga kaming
At maaari bang malaman ang inyong hula? Hindi pa pwede. Isang lihim. Ngunit maaari kong sabihin sa'yo kung tayo ay nagkasalinan. Sabihin mo nga sa akin, kaibigan, nagagalit ba si Maria Clara sa akin? Hindi ko alam. Ngunit ang sabi niya, limutin mo na daw siya at saka ay umiyak. Ibig ni Kapitan Tiago at naging ni Padre Damaso na ipakasal siya sa lalaking iyan. Ngunit hindi naman siya nakasagot ang oo o hindi sa dalawa. Ngayong umaga ay nag-usisa kami ukol sa maninaway umiibig ka na yata sa ibang dalaga. Pakisabi kay Maria Clara na nais ko siyang makausap ng sarili na. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanya. Mukhang kailangan ko nang umalis. Sige. Bukas pumunta ka sa bahay. Kailan may ayaw ni Maria Clara ng pag-isap at sinasamahan siya namin. O sige, paalam. Alam. Hindi. Ngunit maraming na isa siya sa atin. Ligtas sa may Ibarra. Talagang mabait si Ginoong Ibarra. Nasalakay ako sa kumbento upang singilin ang kasalanan ng mga kura. Ipapaalam naman namin sa mga sibil sa kwartel na may mga anak na lalaki ang aming mga ama. Ilan ba kayo? 5. Sapat na yun. Magiging 20 naman kami, sabi ng alila ni Don Crisostomo Ibarra. Paano kung di kayo magtagumpay? Sinusundan yata ako. Baka sibil ito. Kayo pala, o Elias. Oo, ako nga ito. Maghiwalay muna tayo at mukhang may sumusunod sa akin. Bukas natin tatanggapin ang mga armas. Magkagabi, sasalakay tayo at ating isisigaw. Viva Don Crisostomo! Sige. Sino naman kayo? Ako, Elias. At anong ginagawa mo rito? Inaantay kong tumugtog ang ikawalo ng gabi upang makapaglaro ng bara sa mga patay. Gusto kong manalo ng kwalta. Ito ay ayon sa pamahiin. Ano bang sadya at naparito rin kayo? Kagaya rin sa inyo. Mas mabuti, may makalaro ako ngayon. May dala nga akong baraha. Ang mga baraha na gagalaw ay siyang mabaraha ng mga kaluluwa. May dala ka ba ring baraha? Wala. Paano kayo makikipaglaban sa mga patay? Sa pamamagitan ng mga suntok. Naalala ko, hindi tumataya ang mapatay kundi sa isang tao. Dalawa tayo. Ganon nga ba? Ayoko namang umalis. Ako rin, nangangailangan ako ng pera ngayon. Ngunit ganito na lang, magsugal tayo. Kung sinong matatalo, siya ang aalis. Sige. Luego. Alas, talo po kayo.
Filipo, napadalaw ka. Oo naman. Maupo ka muna. Teka lang, ayusin ko muna. Ito, Tulungan na kita. salamat. Upo muna tayo. Aywan ko ba kung babatiin kita sa iyong pagbibitiw sa katungkulan. Ngunit hindi nararapat ang inyong pakikitunggali sa mga gwardya sibil. Ayon sa alam ninyo, pinakawala ng kapitan ang mga sibil na aking nahuli. Kung walang pahintulot ang aking puno, ay wala akong magagawa. Kung kayo'y nag-iisa ay wala nga. Ngunit kung magkakaisa kayo ay marami kayong magagawa. Sa ibabaw ng kapangyarihan ng kapitan ay naroon ang karapatan ng bayan. Iyan ang simula ng mabuting aral at sinayang nyo lang. At ano ang magagawa ko sa kinatawa ng matatakutin? Nariyan si Ginoong Ibarra na nagpadala sa paniniwala ng karamihan. Akala ba ninyong naniniwala siya sa ex-komunyon? Ngunit magkaiba kayo ng katungkulan. Si Ginoong Ibarra ay nakikibagay lamang. Ang tungkulin ninyo ay panatilihin ang kapayapaan ng bayan at magpakilos. Yan ba ang inyong paniniwala? Di ba ninyo nadarama? Nag-iba na ang mga kabataan dahil sa mga dayuhang Europeo. Nakalimutan na nila ang kanilang Diyos. Kung magkakaisa tayo ay maaaring mainis yun. Sino po ang mangiinis? Ang tuntunin ng reliyon, ang bibitayan, at ang siga sa pagtangkang pagsugpo ng pagsulong ay binubunsad pa nga. Ang mga Dominiko man ay di makasasalungat sa batas na ito, kaya tinularan nila ang Jesueta. Ayon sa inyo, ang mga Jesueta ba ay nakakasabay sa lakad ng pagsulong? Bakit po sila binabaka sa Europa? Sa tatlong paraan maaring makasunod sa pagsulong. Sa unahan, sa tagiliran at sa hulihan. Nasa unahan ang mga nagsusulong. Nasa tagiliran ang mga nagpapadala. At nasa huli ang mga nagpapahila. At sa huling ito, nabibilang ang mga Jesuetas. Minababuti na nilang sumunod kaysa masagasaan. Tayong mga Pilipino'y kulang na lamang sa 300 taong sumunod sa sasakyan ng pagkasulong. Pinag-uusapan pala natin ang kalagayan ng Pilipinas. Parang nahuhulaan ko na ang iyong iniisip. Totoo po ba? Ibig ba ninyo ng gamot? Inaakala ninyong ako'y nagkakamali dahil sa ako'y may sakit. Ako'y isang tao at hindi maaaring magkakamali dahil ako'y nabubuhay sa panaginip. May katwiran kayo, panaginip. Ang mga kabataan natin ngayon ay walang ibang iniisip kundi panliligaw. Mas iniisip nila ang kababaihan kaysa sa bayan. Ang mga mamamatay na ay hindi na kailangan. Ang mga nabubuhay ay oo. Sabihin mo kay Don Crisostomo Ibarra na dalawin ako bukas dahil may importante akong sasabihin sa kanya. Sa loob ng mga ilang araw pa, ako'y mamamatay na. Ang Pilipinas ay kasalukuyang tumatahak sa kadiliman. Kung gayoy, aalis na ako at makakarating ang iyong mensahe kay Ibarra. Paalam. Sige. Padring Kura, kung talaga ngayon ay nagsasadya sa inyong kambing na meron akong napakaiting bagay na hindi ko na sila hahayaan na sirain ang aking bakod. Kapag nagbalik ay babarilin ko na. Iyan ay mabubuhay ka pa bukas. Ano? Anong ibig sabihin nyo? Ano? Sabihin mo na. May natuklasan ako. May pag-aasang magaganap ngayong gabi. Ngayong gabi rin. Sinabi ito ng babaeng nangungumpisal. Sino? Huminahon po kayo. Sino yan at aking huhulihin? Di pwede. Ang kumpisalan ay mataas na luklukan ng Diyos ng awa. Nasaan siya? Huwag ninyo pansinin ang babae. Dapat ay maganda na kayo. Kung gayoy humingi na lang tayo ng tulong sa ibang pangkat. Huwag. Kung ganyan ay di natin sila mahuli dahil aatras sila. Tama. Sa pagkatwid ay dalhan niyo ako ng 4 na sibil.
Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra! O Elias, anong aking maitutulong? Di po tulong para sa akin, kundi para sa inyo. Kailangan nyo pong iligpit ang mga kasulatan at sunugin. Pagkatapos ay tumakas agad. Bakit? Sapagkat may nalaman akong pag-aalsa at ikaw ang itinuturong na mumuno nito. Pag-aalsa? Sino ang namuno? Huwag na po kayong mag-alilangan, Ginoo, ng lumigtas para sa ating inang bayan. Ngunit may hinihintay pa ako. Eh kung ako na lang kaya ang pumigil sa pag-aalsa. Ipatigil, magiging taksil ka sa magsisilusob at duwag naman sa iba. Ngunit si Maria Clara, Kung iyon ang iyong desisyon, maganda ka sa mga paratang, Ginoo. ako'y tulungan mo, kaibigan. Ibukod mo ang mga sulat, lalo na sa aking ama. Nandyan sa karpeto, nakatago ang mga sulat. Kilala niyo po ba si Don Pedro Ibarra Mendia? Oo naman, siya'y nuno ko sa tuhod. Ngunit ang apelyido namin ay pinaikli lamang dahil ito'y masyadong mahaba. Kilala niyo po ba si Don Pedro Ibarra Mendia? Siya ang nagbintang sa aking mga ninuno na naging dahilan ng aming mga kamalasan. Kayo, kayamanan at umiibig. Kayo ang dahilan! Kayo! Wala na po akong ganang kumain. Makikita mo ang multong iyan ay lalagi dito hanggang ikawalo. Siya ay darating sa ganap na ikawalo. Magdasal na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Sumasalangit ka. Sa ngalan ng Anak. Pagkasalan ko. Amen.
May putukan! Tara na, tara na! Padre Cura, manaog po kayo. Miserere, ang Alperes ay humihingi ng kompesyon. Isugatan mo, Alperes. Pinatay ng mga tulisan ng Alperes. Maria, Sinang, pumasok kayo sa silid. Ipinig ninyong mabuti ang kwarto. Huwag kang manaog at hindi ka makapangungumpisal. Huwag kang manaog. Ginoo. Ihanda niyo ang pinakamabuting kabayo at kayo matulog na. Opo, Ginoo. Buksan ninyo ang pinto sa ngalan ng hari. Kung hindi, agpisan namin itong bubuksan. Sandali, sandali. Pahuli kayo sa ngalan ng hari. Bakit? Sa kwartel na pag-uusapan, bawal kaming mag-usap ukol dito. Sige, ako'y sasama. Kung nangangako kayo hindi kayo tatakas, hindi ka namin gagapusin. Bayaan ninyo kaming makapanhig upang kunin ang kasultanan ninyong Panginoon. May pahintulot ba kayo? Huwag ka nang umangat. Tara na! Uy! Sus, ang akala mo isang misa di grasya, isang kastilyo pala. Maraming putok. Sabi nila ay pangkat daw ito ni Matandang Pablo. Mga tulisan ba? Hindi marahil. Ang balita ay mga kodolyero na kalaban ng mga sibil at yun ang dahilan kung bakit sinuli si Don Filipo. Sinasabi may 14 na patay. Pinakado kasi ni Ibarra na itakas si Maria Clara at tinulungan ni Kapitan Tiago ang dalaga sa tulong ng mga Guardia Civil. Sugatan si Kapitan Tiago at dadalhin daw sa Maynila.
Marami daw ang nakatakas. Sinunog ng mga sibil ang bahay ni Ibarra. Aba, nakita ko sa looban ng isang kapitbahay ang bangkay ni Lucas, nakabitin sa sanga ng isang punong santol. Mabuti po naman at di kayo mabalam. Ibig ko nang hindi dumalo. Ako'y lubhang nervyoso. Sa dahilang wala ni sinumang dumalo rito upang mapanungkulan, ay inisip ko ang iyong pagdalo. Di kaila sa inyo na ngayong hapon ay sila'y aalis. Ang binatang Ibarra at ang Teniente Mayor, walong katao po ang napipiit dyan. Ang nangangalang Bruno ay namatay kaninang hating gabi, ngunit ang kanyang salaysay ay natatala na. Maaari na tayong magsimula. Kunin ninyo ang dalawang nakapangaw. Opo. Hoy, tumayo na kayo. Siya ang matapang na nagtanggol at nagpatakas sa kanyang mga kasama. Wag po. Wag po niyo akong saktan. Siya'y loko-loko. Gusto niyang tumakbo ngunit siya'y nasugatan. Sila lang ang tanging nabubuhay. At ikaw, ano ang pangalan mo? Tarsilo Alasigan. Naroon sila sa isang bangin. Doon namin sila itinapon, kaya doon sila mabubulok. Patayin niyo na ako, wala na kayong mapapala sa akin. Sabihin mo sa amin kung sino-sino ang iyong mga kasabwat. Dalhin ninyo ang taong iyan sa kinalalagyan ng mga bangkay. Nakikilala mo ba sila? Hindi ko sila kilala. Kilala mo ba sila? Paluin siya hanggang pumutok ang kanyang katawan. Kayo'y mga Kristiyano. Ihulog niyo ako sa balon upang ako'y mamatay. Marahan. Go! Itaas! Itaas! Ibig mo bang magsalita? Ihaabilin ko lang sa inyo ang aking kapatid. Magsalita ka! Ginoo, sasabihin ko ng lahat ng gusto niyong malaman. Mabuti kung gayon. Hala, tingnan natin ano ang pangalan mo. Po, Ginoo. Bernardo, Leonardo, Ricardo? Ano? Andong po. Ilagay ninyong Bernardo o anumang pangalan. Apelyido mo. Andong. Andong loko-loko po. Anong anak buhay mo? Tagakapon po ng niyong at alalay ng pinyan ko. Ano nag-utos sa iyong sumama ka sa paglusog ng kartel? Wala po, Ginoo.
Ang itinanong ko ay kung sino ang nag-utos sa inyong mag-alsa. Anong pag-aalsa, Ginoo? Ang pag-aalsa ang nangyari pagkat naroon ka kagabi sa patio ng kwartel. Ginoo. Sino nga ang may sala sa nangyari? Ang aking biyenang babae, Ginoo. Opo, ang aking biyenang babae dahil hindi niya ako pinapakain. So, kagabi, nagutom ako kaya pumunta ako sa kwartel. At sinabi ko sa sarili ko na walang makakita sa akin. Ngunit nung ako'y tumindig, nakarinig ako ng maraming putok. Ipasok sa bilangguan. Ngayon hapon ay dalhin sila sa ulambayan. Saan kung iaalis na daw mga bilanggo. Talaga? Magmadali tayo. Dali! Hawawa naman kayo. Lalagatin yung anak niyo pag nagpatuloy kayo. Ano pa ang kabuluhan ng buhay niya kung mawawalan man siya ng ama ng paparal sa kanya? Aking kapatid, nasimulo to ni Tara. Ilalabas na daw. Papalabas ang mga Muyo kayo! Kayo, labas kayo! Nay! Nay! Doray! Nay! Kapusin mo ako. Kapusin mo ako ng mabuti. Ngunit wala pong utos sa amin. Kapusin mo ako. Sige na! Nay! Nay! Ano ang nagawa ng aking asawa sa iyo at ng aking munting anak na lalaki? Nalisan niyo siya ng ama. Ikaw ay isang duwag. Habang ang iba ay nakikipaglaban para sa'yo, ikaw ay nagtatago lang. Duwag! Oh, wala! Tapos na! Tapos na!
manapakay. Yan nga ang sinasabi ko sa'yo. Naku! Kung sa akin ay nakinig ka lamang. Ngayon ako ang sinisisi mo. Sinabi mo na may buti ang pakikipagkaibigan ko sa kanya dahil mayaman siya. Sinabi mo na sa mayayaman lang tayo pwede makipagkaibigan. Aba! Tunay nga sinabi ko sa'yo iyon. Ngunit wala ka ng ibang ginawa kundi purihin siya. Doon ibara dito, doon ibara doon. Doon ibara sa lahat ng dako. Aba! Hindi ko sinabi sa'yo na makipagkita ni makipag-usap ka sa kanya sa hapunang iyon. Aba! Huwag mong itanggi. Nalaman ko bang pupunta siya doon? Eh di, inalang mo sana. Naku! Kung naging lalaki lamang sana ako. At kung naging lalaki ka, ano ang gagawin mo? Ngayon di haharap ako sa Kapitan General upang ihandog ang aking paglilingkod laban sa mga pag-aalsa. Hindi mo ba nabasa ang binabalita sa diaryo? Wala nang pag-aalsa. Dapat kang humarap, katulad ng ginawa nila 8 taon na nakalipas. Oo, ginawa rin yan ni Paribor. Hala! Sabihin mo ang pangalang iyan at bukas ay bibitayin ka na sa bagong bayan. Hindi mo ba alam na pag sinabi mo ang pangalang iyan ay hahatulan ka ng walang paglilitis? Ano nangyayari dito, Kuwari? Naku, pinsan, pinatawag kita pagkat di ko na alam kung anong mangyayari sa amin. Ano ang iyong may papayo? Bakit? Ubinan Gentium Sumus? Alam mo na ba ang balita ukol sa mga pag-aalsa? At ano? May utang ba sa inyo si Don Crisostomo? Wala. Ngunit alam mo, inanyayahan siya ni Tinong na kumain at binati siya nito sa tulay ng Espanya. Sasabihin nila na kaibigan sila ni Don Crisostomo. Hindi tama ang ginawa mo, pinsan. Mali ang pakikipagkilala sa binatang iyan. Ang mga banalang siyang napaparusahan dahil sa mga makasalanan. Ipapayo ko sa inyo na ihanda ang inyong tagubilin. Sa Bernino, anong nangyayari sa'yo? Manggagamot! Diyos ko, tumawag kayo ng manggagamot! Tay! Iya'y nawalan lamang ng malay. Kumuha kayo ng tubig. Huwag kang mamatay! Huwag kang mamatay! Pagkat darating na ang huli sa'yo. Tay! Ilipat na natin siya sa kanyang higaan. Ngayon din, Tinchang, ay magsadya ka sa Kapitan General at dalhan siya ng isang regalo. Isang tanikalang ginto, isang singsing, samantala'y susunugin ko ang mga liham at mga kasulatan upang wala silang matagpuang anuman, kagaya ng ginawa ni Don Crisostomo. Oo, primo. Sunugin mong lahat. Heto ang susi. At hayaan ang mga liham ni Kapitan Tiago. Sunugin mo. Preme. Hindi ko nasunog ang lahat mong kasulatan ay nabitay ka sana. Ngunit kung nasunog ko ang iyong bahay, ni ang buhok mo man ay hindi sana nila nasaling. Ngunit kud ibintong,
Gracias hagamos Domino, Deo que non en Marianes en Soles Escamotes Seminando. Ang himala ay kaloob sa Berhen ng Antipol, ng Berhen del Rosario, o di man ng Berhen del Carmen. Ako'y naniniwala sa lamang hindi marahil ginagawang mag-isa ng Birhen sa Antipolo. Kay Palan ay nagsisitulong ang aking mga kaibigan, ang magiging manugang kong si Ginoong Linares. Alam mo na ito kay biruan ng Ginoong Antonio Canovas Mali. Yaong ang mga narawang ilustrasyon na kung makaharap sa iba ay pakitang tao lamang. Nako, Maigi, Elke, Sombrani, Laan nila. Buen Palose, alam nila. Iya, pabalik babae. Oo, kung babalinin si Ibarra, ay nararapat lamang yun sa kanya dahil siya ay isang filibustero. Paniwalaan niyo ako. Kung nahatulan siyang patayin, ito ay gawa ng aking pinili. Ay naging malihim ka namang totoo. Nalaman namin na ikaw ang tagapayo ng general. Na hindi siya mabuhay, kundi sa iyo. Ah, Narita, anong higaya ang mga ganda? Naparito kami upang ikaw ay dalawin. Naligtas kayo sa iyong mga mabubuting kakilala. Kinupkop na po ng Diyos ang aking ama. Oo, Clarita. Ngunit ang panahon ng himala ay tapos na. Ito ang sinasabi naming mga kasi. Escofia a la Virgen, echate acore. Papa, pabalik yan. Mga katuwid, Doña Victorina, naniniwala po ba kayo sa Birhen? Ang talagang sadya namin dito ay upang kausapin kayo ukol sa Birhen. Kailangan natin magpulong ukol sa ating pinag-usapan. Pamanhin po, ngunit babalik muna ako sa aking silid. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Bueno, ayos na rin kami. Ipasabi mo sa mga ponda na magdaraos sa iyong sampos sa bigas. Unti-unti mo nang ihanda si Mayakana, pagkat di magtatagal, ay siya ipapakasal natin. Makikita mo, kapag naging manugang natin si Ginoong Linares, ay magpapanik manaog tayo sa palasyo. Maiinggit sila sa atin. Pasok tayo. Maria, hindi talaga. Maganda sana si Maria. Yung ikapat. Kaya lang, tama siya. Pero na naman ang habol niya kay Linares. Talaga? Talaga? Ako naman talaga. Hindi. Nabalitaan ko namin yung reverensya ay aalis na sa bayan ito. Wala na po kung gagawin dito. Ako'y mamamalagi na sa Maynila. At kayo po naman. Ako naman po'y kailangan umalis sa bayang ito. Kailangan ako ng pamahalaan upang paalisin ang mga filibustero. Nagkakayak na ba ninyo kung anong gagawin ni Kapitan sa Filibustero? Tinutukoy ba ninyo si Crisostomo Ibarra? Siya ipapatapon. Itatapon? Itatapon lamang? Ngunit magiging isang pagkatapong panghabang buhay. Kung nag-iingat lang ang lalaking yan sa kanyang mga galaw, natitiyak mo siya'y mapapakalasal. Mayroong na ibabalitang may ibinigay na isang sulat ang tulisan sa isang babae na panukala lamang ito laban sa pamalaan. At kinilala ng binatang kanyang mga tikdik ay walang natagpuang anumang dahilan upang siya'y maparatangan. Siya hindi papatayin, kundi patapon lamang.
At ang lalaking namatay na inaakalang ang sulat sa kanyang katawan ay sulat kamay ni Guevara ay walang ebidensya na siya ang sumulat. Diyan ay nakikita ang kamay ng Diyos, pati mga babae na pupuot sa kanya. Binasunog ang kanyang bahay sa pag-aakalang siya'y nakaligtas. Kayo isang dalagang napakamaingat. Mabuti ang pagkabigay niyo ng sulat. Sa ganyay, matitiyak niyo na hinaharap na matiwasay. Halika, Victoria. Mukhang masama ang pakiramdam ko. Pupunta muna ako sa pasilid. O sige. Kumusta na kaya ang batang yun? May sakit ka ba, anak ko? Para kang nawala ng buto. Ano, meron ba? Tulog mo na. Palibhas ay kababaan at walang ibang inaalala kung hindi mahimbing na. Gusto mo? Oo, ako nga. Naparito ako upang tuparin ang aking ipinangako sa aking pumanaw na ina, na ika'y aking paliligayahin sa kabila ng mga panganib. Maria, hindi na tayo magkikita pang muli. Ikaw ay bata pa at balang araw, marahil sisisihin ka ng iyong sariling budhi. Naparito ako upang sabihin sa iyo na bago ako lumisan, ay pinapatawad na kita. Ngayon, maging malaya ka nawa. Paalam. Crisostomo, pinaparito ka ng Diyos upang ako isadya sa walang pag-asa kong kalagayan. Hindi ako naparito upang bigyan ka ng paumanhin sa iyong mga ginawa. Naparito ako upang bigyan ka ng katahimikan. Ayoko ng katahimikan dinudulot mo. Ako na rin ang makapagbibigay ng katahimikan sa akin sarili. Na ako'y paniwalaan mong iniibig kita magpakailanman. Nag-aalinlangan ka sa akin. Nag-aalinlangan ka sa kaibigan ng iyong kamusmusan na kailan may di naglihim sa iyo ng anumang kanyang iniisip. Ngunit, kung malaman mo ang aking malungkot na kasaysayan, ay maaawa ka rin sa akin at hindi ka makakangiti ng ganyan. Bakit hindi mo na lang ako pinabayaan mamatay sa mga medikong gumamot sa akin? Ikaw at ako ay lagi sanang maligaya. Nag-aalinlangan ka sa akin, ngunit patawarin sana ako ng aking ina. Sa isa sa mga malungkot kong gabi, ay pinagtapat sa akin ng isang tao ang tunay kong ama. Pinagbawal kang mahalin. Oo, sinabi ng naturang tao na hindi siya makakapayag sa ating pag-iisang dibdib. Hindi niya ipinahuntulot pagkat mapipilitan siyang magpahayag ng tinurang lihim. Sapagkat ang aking ama ay si... Ano ang gagawin ko? Dapat ko bang iwaksida sa aking pag-ibig ang alaala ng aking ina? Ang dangal ng aking ama sa turing at ang banal ng pangalan sa aking amang tunay. Magagawa ko ba ang ganito? Nang di ikaw na rin ang hahamak sa akin. Mga katunayan. Ngunit binigyan ka ba ng katunayan? Kailangan mo ng katunayan. Ito'y liham ng aking ina. Isinulat niya ito sa gitna ng kanyang paghihirap ng loob, habang ako ay nasa kanyang sinapupunan. Heto, basahin mo at makikita mo kung paano ako isinumpa at ninasa sa kamatayan. Di nangyari sa pamamagitan ng mga gamot. Nalimutan niya ang sulat na ito at luma naming bahay na itinago ng isang tao na bago ko lang nabanggit. Hindi sana ito ibibigay ng tao kung hindi ko ipinagpalit sa iyong sulat. Ayon sa kanya, hindi ako magpapakasal kung walang pahintulot ng ama. Mula naman pa sa akin ang sulat na ito, ay panlalamig ang nadama ng aking puso. Itinakwil kita at ang aking pag-ibig. Wala akong ibang ginawa kundi ang magtiis. Ikaw ay isang anghel, Maria. Ngayon pa man, nabalitaan kong ikaw ay kakasal. Oo, ipinipilit lang sa akin ng aking ama. Anong iniisip mong gawin? Tumakas ka. Pakinggan mo ako, Ginoo. Itatago muna kita sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Pagkatapos, ibibigay ko lahat ang iyong pera na itinago ko sa baliti. Patutungo po ako sa ibang lupain. Upang kayo ay makapamuhay ng tahimik at pagigingligtas. Elias, ang inyong kasawian ay nagbuhat sa aking angkan. Ang aking buhay ay makalawa mo ng iniligtas, kaya pinagkakautangan kita.
sumama ka sa akin at tayo ay mamuhay na parang magkapatid. Hindi maaari. Ang kasawian ng aking inang bayan ay maging aking ding kasawian. Kung gayon, bakit niyo ipinapayo sa akin na ako'y aalis? Sapagkat kayo hindi isinilang upang magtiis. Hindi tumpak ang inyong pagpapalagay sa akin. Ninyong ikasama ito, Ginoo. Ibig ko lang sabihin ang katotohanan. May katwiran kayo, Elias. Ngunit ang tao ay isang nilalang na hindi makaiwas sa mga pangyayaring dulot ng panahon. Ngayon, nakikita ko ang kalagim-lagim na kanser na sumisira sa ating lipunan, kumakapit sa ating mga laman at humihingi ng isang biglaang pagsugpo. Sila'y pumipilit sa akin na maging salarin. Hindi ako magiging salarin. Kailanmay hindi magiging salarin ang nagtatanggol sa kanyang bayan. Hoy! Saan ka galing? Sa Maynila po. Dadalhan ko ng damo ang makura at tukhom. Huwag kang magpapasakay ng sino mang tao. Kung may makita kang bilanggo, dalhin mo dito at bibigyan kita ng pabuya. Kung ipahihintulot po ninyo ang aking palagay, pag-iisipan ko pong mabuti ang inyong gagawin. Pasisiklabin ninyo ang digmaan. Sa inyong gagawin ay maraming mapipinsala, lalo na ang mga taong walang sala. Kung gayo'y palalaot ako ng mag-isa. Iyan na po ba ang matatag ninyong pasya? Matatag at iyang-iyan lamang. Ako na gumalang at nagtiis dahil sa pagmamahal sa inang bayan. Ano ang ginawa nila sa akin? Ipinakulong nila ako at binigyang dungis ang aking katipan. Kung hindi ako maghihiganti ay lalong lalaki ang aking kasalanan at ang paghihikayat sa paggawa ng bagong kapaslangan. Ang bayang walang malay ay magtitiis. Talong mabuti. Pahihatid mo pa ninyo ako sa bundok. Hanggang kayo'y malagay sa panatag. Hoy! Huli na tayo. Ano ko bang mamangka? Opo, bakit? Ako lundag sa tubig at sila ay aking liligaw upang hindi tayo mahuli. Huwag! Lalaban tayong dalawa. Wala tayong mararating dahil wala tayong sandat. Nakita na ninyo, lumigtas kayo. At kayo? Ako po ay iligtas ng Diyos sa lalong malalaking panganib. Sino ako? Sino ako? Naparito ako upang dumalaw sa iyong kasal. Oh, may sakit na balak. Hala, maupo ka rito. Namumutla ka at nanalamig ang iyong mga kamay. Nawalan ka na bang tiwala sa iyong ginaawa? Gaya nung bata ka pa, lagi kitang minahal. Kailanman di kita nakagalitan. Umiiyak ka, anak ko. Bakit? Nakipagkagalis ka ba kay Linares? Huwag muna natin yung pag-usapan ngayon. Ayaw mo bang ipagtapat sa akin ang iyong mga lihim? Huwag kang umiyak ng ganyan, at pati ako rin ay nasasaktan. Ikwento mo na sa akin ang iyong mga sama ng loob, at makikita mo kung gaano kita kamahal. Pinamahal po ba ninyo ako? Oo naman, batang ito talaga. Kung gayoy, ipagtanggol ninyo ang aking ama at sirain ang kasunduan ng aking kasal. Samantalang si Ibarra ay nabubuhay, iniisip ko pang makipagbaka, magantay at magtiwala. Inasa kong mabuhay upang makibalita sa kanya. Ngunit ngayong patay na siya, wala na akong katwirang mabuhay pa. Ngunit, di ba't si Linares ay mas mabuti kaysa kay? Ngayong siya'y patay na, ako'y di tatawaging asawa ni Numan. Mas masaya ako noon, noong nabubuhay pa si Ibarra. Ngunit siya'y pinatay na. Ang kumbento ang libingan na sa akin. Pinakaiibig mo ba siya? Anak ko, patawarin mo ako. Ninanais ko lamang ang iyong kaligayahan.
Maraming problema ang maaari mong harapin kung kayo ay magkakatuluyan ni Ibarra. Kaya gusto kong mahanap kita ng magiging asawa na maaaring magawa kang isang inang maligaya. Ng mga anak na uutos at di ka uutusan, na magpaparusa at di paparusahan. Sila ay aking mga kaibigan, lalo na ang kanyang ama. Ngunit naobserbahan ko na siya ang magiging dahilan ng iyong kasawian. Ikaw ay aking minamahal, na parang tunay na anak. Ikaw ang aking tunay na kasiyahan. Kung gayon, kung ako'y mahal niyo pala, huwag niyo ako hayaang maging sawi habang buhay. Ngayong siya'y di na buhay, ibig ko pong magmongha. Magmongha? Magmongha? Di mo alam ang buhay sa likod ng kumbento. Iibigin ko pa magkita kang sawi sa mundo kaysa loob ng monasteryo. Ika'y maganda, napakaganda, at di ka ipinanganak upang maging kasindahan ni Kristo. Sa huli, makakalimot ka rin at matutunan mo ibigin si Linares, ang iyong asawa. Ang kumbento ang kamatayan. Ang kumbento o ang kamatayan. Maria, ako'y matanda na at hindi na maaaring lumawig pa ang aking pangalaga sa iyo at sa iyong katahimikan. Ibaling mo ang iyong hilig sa ibang bagay. Umanap ka ng ibang pag-ibig, huwag lang ang kumbento. Ang kumbento, ang kamatayan. Diyos ko, Diyos ko. Ako'y pinarurusahan mo, ikaw ang susunod. Ngunit, kailangan mo ang aking anak. Ibig mo magmongha, magmongha ka, huwag ka lang mamamatay. Inama ko, inama ko. Diyos, totoo ka mang Diyos, sa gayoy nagpaparusa ka. Ngunit, ako ang pinaghihigantihan mo, at huwag ang walang malay kong anak. Diyos ko, iligtas mo po siya. Tingkong, mahigit isang buwan na po ba kung may sakit? Mula nung matagpuan ka naming sugatan, ay makalawa na nagbilog ang buwan. Salamat po sa tulong niyo at kaawaan po kayo ng Diyos. Ngunit gusto ko na po sanang umuwi sa nanay ko at kapatid upang doon magpasko. Marahil ay hinahanap na rin nila ako. Ngunit, hindi ka pa magaling at natitiyak kung hindi ka makakarating sa bayan hanggang hating gabi. Dito ka na lang magpasko sa amin at magluluto ako ng marami. Hindi na po bale, Ingkong. Ang aking ina't kapatid ay malulungkot kung wala ako. Tila, isa ka ng matanda. Sige, lumakad ka na at mag-ingat sa iyong daanan. Babalik po ako agad at isasama ko rito ang aking kapatid. Don Pilipo, napakaswerte nyo dahil napawalang sala ang mga subaw laban sa inyo sa mga araw na ito. Huwag nila ang iyong mga akda, ngunit may ibang kababayan nyo ang napinsala. Si Sisa? Bakit andito siya? Wala ba siya sa bahay ng mediko? Magaling na ba siya? Natakot ang mediko nang mapagbintangan siyang kaibigan ni Don Crisostomo, kaya pinaalis si Sisa. Kaya ngayon si Sisa ay palaboy-laboy kahit saan, ngunit hindi nananakit. Naroon ang mga anak ko. May mga laruan ng mga anak ko. Naroon na.
po ito, Nay! Ang inyong anak! Buksan niyo po ito, Nay! Nay? Nay? Ah! Ah! Nay! Si Basilio po ito, Nay. Basilio? 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 Mag-ingat kayo! Nay! Maglalaro po muna kami. Sige na, Nay! Sige na, Nay! Sige na nga! Tara na, doon tayo. Basilio. 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 Nak, maganda na kayo. Kuya, Nay, may pangulang na tayo. Sige, kaya na tayo. Nay! Nay! Huwag mo ko iiwan, Nay! Nay! Ikaw ba'y anak na? Ililibing mo ba siya sa simbahan? Ililibing ko po siya. Ngunit hindi sa simbahan. Dahil wala akong pera. Kung gayoy, Kung ibig niyo akong tulungan ay... ako ay mahina na. Ako ay mahina na. Dalawang araw na akong hindi uminom o kumakain man lamang. Wala bang ibang tao dito? Pakinggan mo. Bago magbukang liwayway, ay patay na rin ako. Pumunta ka sa ilog-ilugan at kumuha ka ng mga kahoy. Dalhin mo rito at sunugin mo ang aming bangkay. Kung walang tao bukas, makakahukay ka ng ginto. Gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Lumakad ka na. Mamamatay akong di man lang masisilayan ang maningning na pagbubukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong makakakita, batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin mo ang Ang ganda, no?